Pangalan po paano mag-upload. Tayo na Infinity Free. Ngayon, pag punta po natin na Infinity, re-register na po tayo. Okay. Ngayon po kasi may account na po kasi ako dito na nagamit. Gagawin na lang po natin, papalitan na lang po natin ang pangalan yung ano natin. Palitan po natin siya ng pangalan kasi kailangan po ay mapangalan sa atin ang ating link na gagamitin. Kagawa po Kawili BSIT 3B lagyan natin yung 20 kasi nagawa ko na po yun. Meron na po ako yun. Yung po, check po natin. Lagyan po natin. So, makikita po natin dyan yung yan po. Yan po. Dito po sa please select. Pindutin po natin yan. I-approve po natin yung ginawa natin. Ngayon, create na po natin. Tayin lang po natin. So, nakapasok na po tayo sa nakagawa na po tayo ng account, which is ito na po ang account natin. Kung gagamitin natin, Kawili BSIT. Ayan po. Ngayon, po mag-create na po tayo. Doon tayo sa create. Then, approve po natin. Dito po, pwede po tayo dito mag-upload. Dito po tayo sa file. Pwede po dito mag-upload and dito po ang ating database. Pero sa akin po kasi gagamit po tayo ng file sealant. Ayun po kasi ang requirement sa akin. Yan po, kukunin po natin yung host, username, password para makonect po natin. Paano po yung makonect? Paano po natin yung makonect? Punta po tayo dito sa Infinity Free. Yan po. Pag nandito na po tayo sa pinaka-account na, pasok po tayo dito sa FTP details natin. Yan. Ito po, FTP user. Copy lang po natin yan. Click lang po natin. Then, pasok na po natin. Ito yung kinuha natin. Sa user po, FTP user. Lagay po natin siya sa user. Paste lang po natin yun. Ito, copy lang din po natin. Password po natin. Click lang. Maybe. Sa FTP hostname po natin. Copy po natin yun. Ctrl C. Ayan. So, pag na-copy na po natin lahat yan, quick connect na po natin. So, wait lang natin po ng saglit. Lang po natin ng saglit yun. Ayan po, naka-connect na siya. Dito po sa file sealant po natin, makikita po natin, wala na po tayo ibang gagalawin dyan. Dito na po, hanapin lang po natin dito sa ating kanan yung HD docs. Ayan po, pag nandito na po tayo sa isip, meron po tayong exist na mga file dito na kailangan natin burahin. Kasi makaka-apekto po yun sa ipapasok po natin na files din.
Yun po. Okay na po, wala na pong nandito na po tayo sa HD Docs. Wala na yung mga excess na file. Yun po. Open lang po natin yung file natin na i-upload po na. Hanapin lang po natin yung file na i-upload natin. Yun po. Nandito na po tayo sa file natin. I-paste lang po natin yung lahat. I-drag lang po natin yung dito. Wait lang po natin siya. Ayan po. Nag-upload na po siya. Wait lang po natin. Mabilis lang po dito eh. File sealant. Maganda po dito sa file sealant. Hindi ko po alam eh. Pero pagka dito po kasi sa may mismong site tayo nag-upload, nade-detect po siya eh, nabablock po eh. Ilang beses na ako na-block eh. Yun. Okay na po tayo dyan. Ito na po tayo sa control panel. Ito natin control panel. Gaya po na sinabi ko kanina, pwede po mag-upload dito. Nandito na po yung mga file natin eh. Nandito na siya sa HD Docs. Check lang din po natin para makasigurado tayo kung makapasok pa lang siya. Magawa na po tayo ng database. So ang gagawin po natin siguro, pangalanan lang natin ng group natin yung database. Group 8. Group 8. Create natin. Pasok po. Kaya po nandito na pag pasok po natin. Pag nakagawa na po tayo ng database. Makikita po natin yung SQL name natin dito. Mamaya po ipipaste natin siya sa may pinaka-account natin. Ito na po tayo sa admin. Pasok natin sa admin. Maganda po kasing gagawin nyo kung gagawa nyo ng system is yung SQL nyo na ginawa nyo sa mismong SQL dito po sa may sump natin na yan, i-export nyo na po. Tulad po sinave ko na po kasi sa akin. Ito na po siya. Ito na po. Ito na po yung sample po natin. Open po natin yung file natin dito. Yung link po natin. Open natin. Dito po kasi natin dito sa may visual natin. Ito na po kasi yan yung ginawa kong database. Sinave ko na po dito sa may pinaka-file ko para kompleto na siya, wala na akong hahanapin. Ayun na siya. Kasi ngayon pag na-save na natin, na-export na natin, na-export natin dito sa may try na lang din natin. Ayan. Ito yun eh. Big 3 natin. Ayan. I-export lang natin yan. Ayan. Export. Masisave na natin yan. Tapos ipasok na lang natin dito sa may file natin. Which is ito na siya. Ayan. Kailangan na lang natin gawin. Diba? Andito na tayo. Andito tayo sa may local host yan eh. Ito yung
pinaka PHP na ano eh, na pang-upload na eh. So, ano lang natin muna. Alisin na muna natin paano tama yun. Nagawa na tayo ngayon ng i-import na lang natin. Ngayon. I-import na lang natin yung file na ginawa natin. Which is ito yung file na ginawa natin, yung sinabi ko kanina. Open lang natin yan. Ayan na siya. Pasok na siya. I-go na lang natin. Ayan, pag nakagawa na natin ito. Ayan, pasok na siya. Hindi na natin kailangan kailangan gayahin pa kasi na-import na lang natin. Ayan na siya. Pasok na siya. Ang next step naman natin yan. Okay na. Nakagawa na tayo ng database sa may mismong Infinity Free na napasok na natin. Nakagawa na tayo ng database. Pasok na natin yung na-upload na natin yung file natin. Ang gagawin na lang natin yan, kukunin natin tong variable na to. Paano yun? Dito yung connection kasi natin, ito yung connection natin, kailangan naka-connect siya sa mismo database natin na to. Kasi ito na yung ito na yung sinusunod niya. Ayan yung sinusunod niya, yung database ng Infinity Free. Copy lang natin yun. Copy lang natin. DB name. DB name natin. Which is ito ang DB name. Yes. E4389. Check lang din natin kung tama. Group 18 kasi ginawa ko kanina eh, kaya ganun din yung pangalan eh. Magkaiba lang sa number. Username natin. Ito lang. Username. Check lang din natin ng maayos na pagkakalat para hindi tayo mawala sa policy. Ito ang kinuha natin na to, host name is, which is ito siya, server name natin. Tapos paano natin itong password, kailangan din natin yung palitan. Paano natin makukuha yung password ng database natin? Punta lang tayo dito sa may Infinity Free natin. Sa control panel, ito makikita natin dito yung password. Copy lang natin. Control B natin. Ayan, save lang natin. So, binago natin yung config.php natin. So, kailangan din natin siyang baguhin dito sa mga na-upload natin na file. Ito siya. config.php. Delete lang natin yan. Kasi iba na yung pasok natin yan. Okay, na-delete na siya. Pasok lang din natin ng config.php natin. Save lang natin. Baka hindi natin na save. Save lang natin. config.php. Pasok lang natin. config.php natin. Pasok natin. Drag lang natin dito. Ayun. So,
Pasok na. Ayun, nakuha na natin yung okay na, na-upload na natin, na nakagawa na tayo ng database. Maliit lang naman yung system natin, kaya wala ka problema. Try na natin siya i-open. Open na natin siya. Kung pasok na siya, iyon. Ayun lang naman yung system natin. Hindi na natin binago. Is working siya. Tingnan lang natin kung working yung lahat ng button. Mali. Bakit? Ito naman eh. Ayun, ito, hindi tayo nagkamali. Connection natin. Pasok na ulit natin siya. Delete natin ng cut na lang natin yan. Config.php. Pasok ulit natin siya. Ayan. Pasok na siya. Try natin ulit siya. I-open. Open natin siya ulit. Natin, tingnan natin kung functional na siya. Yun, pasok. Tingnan natin yung mga button, check lang natin kung gumagana lahat. Okay, pasok na siya. Log in, tingnan natin kung gumagana. Working ba siya sa lahat? Log in. Log in button natin. Login natin. Ayun. Working siya. Tignan natin yung pangalan natin. Number. Isa ito freebie. Banatuan. Emergency contact number. Tapos inyo. Ito na dyan. Tingnan na natin. Ayun. Pumasok siya. Tingnan natin lang sa may SQL natin kung pumasok din siya. Ito natin siya makikita. Kung pasok din siya sa may pinaka-ano natin. Ayun. Pasok siya. Okay na. So, ganun lang po mag-upload ng system natin sa Infinity Free using FileZilla.